Para sa mga pupunta dito sa Madrid, Spain, once na mag-take kayo ng interview sa amo, dapat marinig nyo ang mga ito na sasabihin ng amo sa inyo. Kasi kapag hindi ito binanggit ng amo, kailangan mo itong itanong sa kanya bago ka magsimulang mag-work sa kanila. Kasi mahirap yung hindi nyo napag-usapan during interview. Unang-una, kapag ang trabaho ay interna or live-in, meaning doon ka sa amo mula Monday hanggang Saturday ng hapon. Or depende sa amo kung mas maaga or after pa ng lunch nila ka pwedeng umalis. Dapat meron kang 2 oras na pahinga araw-araw. Wag na wag mo yang kakalimutan. Itatanong mo kung anong oras ka magre-rest para malinaw. Wag ka din papayag na wala kang pahinga. Kasi sobra ang 12 to 14 hours na work, lalo kung maliit ang sahod. Kahit pa sabihin na may baby kayo na aalagaan, dapat may rest talaga kayo. Yan kasi ang isa sa kadalasan na problema ng mga nagwo-work dito, lalo na yung mga bago pa lang. Alamin nyo kung anong oras kayo magsisimula sa trabaho at anong oras kayo matatapos sa gabi. At syempre, yung araw ng Sabado, anong oras ka pwedeng mag-out. Para may idea ka na. Para pag lumampas ka na sa usapan nyo during interview, pwede kang magreklamo. Huwag tayo masyadong mabait. Kasi ang mga amo minsan, sinasamantala nila kapag pumapayag tayo. Hanggang sa makasanayan na. Yung sahod na napag-usapan sa interview, dapat yun ang matatanggap nyo. Kasi may ilan tayong kababayan na kapag sahod na ay kulang na yung ibinigay sa kanila. Ang gagawin nyo, sabihin nyo sa amo. Huwag mahihiya na sabihin at huwag aantayin ang katapusan bago ulit sabihin. Sabihin agad para alam nila. At wait mo na ibigay. Dapat ibigay yung kulang. Alamin mo din kung half paga or whole paga ka. Ang paga ay yung bonus na ibinibigay kapag July at December. Kung half paga ka, kalahati ng sahod mo ang ibibigay sa'yo every July at December. At kapag whole paga naman ay katumbas ng 1 buwang sahod mo. May ilan naman na ang paga or bonus ay sinasama na sa monthly salary nila. Kaya malaki ang sahod nila. Pero wala na silang matatanggap every July at December. About sa pagkain naman, don't expect too much sa food. Kadalasan ng amo ay diet. Puro ensalada or salad or dahon ang gustong kinakain. Or matipid sila. Konti lang ang para sa chika. Kaya swerte mo kung mapunta ka sa amo na hindi madamot sa pagkain. Yung mapagbigay at talagang may nakalaan para sa chika. Yung kung ano ang pagkain nila ay pagkain mo rin. Kadalasan dito, nagbabaon ng extra food para kapag nagutom at nabitin sa kinain, may makadudukot sila sa kanilang kwarto. Sabi ng amo ko, kapag stay in daw sa trabaho, ay kasama talaga ang pagkain sa privilege ng chika. Pero sabi ng iba, hindi daw obligasyon ng amo na pakainin ang kanilang chika. Kaya depende talaga sa amo na mapuntahan nyo. About naman sa private insurance, hindi lahat ng amo ay kinukuhanan ng private insurance ng kanilang mga chika. Kasi kuripot nga yung karamihan. Mahal din kasi ang monthly nun. Ang bayad kasi sa private insurance ay nakadepende sa age ng tao. Kaya don't expect na bibigyan kayo ng private insurance. Para sa akin, okay lang naman if ever wala kayong private insurance kung hindi kayo sakitin o wala kayong check-up palagi. Kasi once na magkasakit naman kayo, sigurado namang ipapagamot kayo tulad noon sa akin. Dinala ako ni Madam sa ospital at sinamahan niya ako hanggang sa matapos ang aking pagpapagamot. Sila ang nagbayad, pero maganda pa rin syempre ang merong private insurance kung sakali. If ever mag-start na kayo magtrabaho sa amo, dapat makuha nyo ang loob ng mga bata or yung aalagaan nyo. Kasi yan ang isa sa reason para hindi kayo paalisin. Dahil wala ka pang papel at bago ka pa lang sa kanila, anytime pwede ka nilang bigla na lang paalisin. Saka sa simula, obserbahan ka nila. Kung paano ka magtrabaho, magluto, at lalo na sa anak nila. Kaya be ready din kayo kasi hindi nyo alam kung ano ang nasa isip ng mga amo. Hindi mo alam, lihim na pala naghahanap ng ipapalit sa'yo. At kapag nakahanap na ng kapalit mo, ay bigla ka na lang paaalisin. Kaya wag tayo magpapawala ng pera na nakatabi para in case of emergency ay meron tayong madudukot. Pwede rin naman na kayo ang bigla na lang umalis sa amo kung ayaw nyo talagang magtrabaho sa kanila. Pwede na kapag natanggap nyo na ang sahod nyo ay hindi na kayo babalik. I-message nyo na lang ang amo at sasabihin nyo na ayaw nyo na sa kanila. Siyempre magpasalamat din kayo para naman hindi ganoon
Kapangit yung pag-alis nyo nang walang pasabi kaagad. Ganyan ang ibang ginagawa ng mga kababayan natin dito. Pero kung carry naman magpaalam ng personal, ay mas okay. Naway may natutunan kayo sa video kong ito. Maraming salamat sa panonood!